katulungan, mga kapatid. Ano? Sabihin niyo nga, saan mo gustong pumunta? Okay. So, ang tanong ko po kahapon sa diocese natin, what is your highest aim or goal in your life? Ano po ang ating pinakamataas na goal or aim o gustong marating natin sa buhay? Diba? Yung iba ang pangarap ng gusto ko, makapunta ako ng at least 20 countries around the world. Diba? Ha? Sa mga material things. Pero alam niyo po, tayong mga Kristiyano, ang pinaka-highest aim natin ay hindi ang pagiging mayaman. Hindi ang pagiging pinakamataas yung posisyon na marating natin. The highest aim of Christian life, mga kapatid, is to go to heaven. Amen? O, so sabi sa iyo katabi, tandaan mo ito. Remember this and don't forget. O, pag nakalimutan niyo pa yan, ha? Amen ba? O, ano po yung ating aalalahanin? I-remember at hindi natin i-forget. Everything is useless if we cannot go to heaven. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito o mararating natin sa mundong ito ay walang kwenta at walang halaga, walang saysay kung hindi tayo makakarating sa langit. Anong sabi po ng Bible? Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang lahat ng yaman ng mundong ito. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, anong pakinabang ang meron siya? Anong sabi mo ng mga ngaral? Life is like chasing in the wind. Ang buhay ay tulad ng paghahabol sa hangin. Lahat ng nahahawakan, hinahawakan, at mahahawakan ng ating mga kamay. At the end of our days in this world, wala tayong hawak kundi hangin. Amen. Gayahin niyo ako. Taas ang kamay. Tiklop. Set up erect. Yan. Umupo ng tuwid. At ilagay sa gilid. Itaas ng kaunti ang baba. At pumikit. Huwag nang huminga. O, anong hawak nyo? Hangin. Amen ba? Wala po tayong dadalahin sa mundong ito, kundi ang ating kaluluwa pagharap kay Lord. Amen? And to go to heaven, mga kapatid, we need guidance. Kaya ito pong patuloy na pangangaral ng salita ni Lord na ibinibigay sa atin. It is guidance. Ito yung gabay sa atin ng Panginoon upang marating natin ang ating pinakamataas na pangarap sa buhay, ang makarating at makasama sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Pag-isabi sa inyong katabi, kapatid, tandaan mo, maiksi ang buhay. Life is short, very short, is so short. Short na short. Amen ba? Gaano kaiksi? Sabi ng Bible, 70, pag malakas-lakas, 80. Pero para sa akin, hindi 70, hindi 80. Gaano kaiksi? Ganito lang po. Yan. Pag gumanon ka, hindi na bumalik, that's it. Mahaba ba yun? Sabihin mo, kailan yun? Hindi natin alam. Pero ganun ka-excite. O, gayahin niyo ulit ako. 1, 2, 3. Ayan, diba? Pag hindi na yung bumalik,
Ganun kaiksi ang buhay. Para mamaya. Amen po? So brothers and sisters, kaya mahalaga po ang gabay para ano? Para marating natin yung gusto nating puntahan, para magawa natin yung dapat nating gawin, para ma-accomplish natin yung ating mga pangarap sa buhay. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayong mangarap ni nanay. Pakitanong sa katabi niyo, what is your dream? Diba? Nalala ko po yung anak ko noong 3 years old siya. Galing po siya sa Batangas, sa aking kapatid po doon, taga Batangas. Then, napasakay po sila doon sa bus na kung saan ay konduktor yung aking bayaw. Amen? So, pagdating po sa bahay, tinanong ko yung anak ko, yung panganay, 3 years old siya. Sabi ko, anak, ano ang pangarap mo paglaki mo? Sabi niya, konduktor. Sabi ko, bakit konduktor? Maraming pera. Kasi nakita niya siguro, maraming hawak na pera yung bayaw ko. So, ang pangarap na lang niya ay konduktor. Amen? Pero ang hindi ko po makalimutan, mga kapatid noon, ay yung tinanong ko siya, anak, what is your dream? Ang sabi niya sa amin, Bishop Makani. Bishop Makani. Amen? Si Bishop Bakani daw. Maging katulad ni Bishop Bakani, ating spiritual advisor. Then, nagbakasyon po yung aming anak na yan, nung na-stroke yung aking biyanang babae sa Mindoro. So wala pong magbabantay sa kanya, kasi kami nag-aasikaso sa biyanan ko sa hospital, sinama ng kapatid ko sa Mindoro, 3 years old. Tapos isang, lunch, 3 years old siya noon, magkakainan na. Pero sabi daw po nung anak ko ngayon, 3 years old, sabi niya, Ops, wala mo nang kakain, pray muna. Amen. At sa ulo na niyo po that time, yung bless us, O Lord, yung blessing for the meal. Amen. So, tayo po ay tinuturuan ng mangarap. At para maabot natin ang pangarap, mahalaga ang gumagabay. Kaya yung mga teacher natin, gabayan. Yung parents natin, gabayan. Amen po ba? So ngayon, mga kapatid, kinakailangan nating makarating sa highest goal ng buhay po natin. Kung ang mga Israelita from Egypt, ang kanila pong journey ay sa Promised Land, tayo mga Christian ay higit po doon. Tayo ay hinangon ni Lord from darkness to light to eternal life. Amen po ba? At para marating po natin yon, kailangan natin ang gabay. Hello? Pamati pa ba? Amen! Palapakan po natin si Lord. So ngayon, paano po tayo ginagabayan ni Lord bilang mga anak niya? Sinong gustong gabayan ni El Shaddai? Ayan. 5 bagay kung paano tayo ginagabayan ni Lord. Number 1, through Scriptures. Scriptures. Ano pong sabi ng Salmo 119 verse 1? Okay, Thy word is the light unto my feet and the lamp unto my path. I-ready lang natin. Amen. Pero mamaya na. Ang salita ng Diyos ay ating gabay. Sabi po ng Salmo, chapter 119, 1, okay. So meaning, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay gabay po natin, dapat ito po ay ating binabasa, pinagninilayan, pinapakinggan, dahil ito ang gabay natin sa buhay. Kaya ano pong sabi ni Lord kay Joshua? Chapter 1 verse 8, sabi niya, Joshua, basahin mo ang aklat na yaon, alin, ang Biblia. Dinidiniin mo ito araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay.
Taas ang kamay ng gustong guminhawa at magtagumpay. At sumigaw ng, Lord, gusto ko yun. Totoo? So maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. If you want to become successful and prosperous, sabi doon, read this book of the Lord day and night. Meditate it. Pagnilayan. Amen po ba? Honestly, pakitaas po ang totoong laging nagbabasa ng salita ng Diyos. O, iilan lang. Paano natin makakamtan yung tagumpay na hinahanap natin? Yun po yung basic. Amen po? Para doon po tayo magtagumpay, basahin, dili-diliin, pagnilayan. So meaning to say, kung hindi po natin ito bibigyan ng atensyon sa buhay po natin, huwag tayong magtaka kung bakit nagkakaligaw-ligaw tayo, kung bakit tayo nagkakagulo-gulo ang buhay, kung bakit wala sa direksyon ang buhay natin, dahil binigyan na tayo ng instruction ni Lord kung ano yung magbibigay ng tagumpay, but sad to say, hindi natin binibigyan ng attention. Amen po. Dahil andito nga po, gusto mong mag-asawa, andito ang instruction. Amen? Meron daw kung gustong mag-asawa na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, ano ang ginawa niya? Nag-pray naman siya kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng mapapangasawa. So nung una may criteria pa, gusto ko po ay tall, dark, and handsome, maka-Diyos, makakalikasan, makatao. Amen ba? Mukhang politician to, no? Okay, so, yun po. Kaya lang, tumagal po, yung prayer niya ngayon, hindi dumarating. Amen? Hanggang sa malapit na po siyang mawala sa kalendaryo, anong age na nun? 31? Ano po? So, binawasan na lang niya. Amen po? So, Lord, kahit hindi tall, basta handsome. Amen ba? Binawasan na, ano po? Kasi mukhang hindi papasa dun sa standard eh. Amen? Oo. At nun po, hindi pa rin dumadating hanggang sa dumating na magsi-50 na siya. Pipray pa rin siya. Pero inalis na yung criteria. Lord, bigyan niyo na ako ng mapapangasawa. Please, 50 na ako. Kahit sino na lang. Amen? Tapos pumunta siya sa simbahan, nasa likod siya, may lalaki sa harap, Panginoon, pag lumingon, siya na yun. Oh, sa palagay niyo, pagka ganun yung ating paghahanap ng direksyon sa buhay, mapapabuti tayo? Amen? Meaning to say, kung gusto po natin ng magandang buhay, maayos na buhay, dapat hindi mawala sa prinsipyo ng salita ng Diyos ang ating mga desisyon at mga pagpapasya na gagawin. Amen? Nagkaasawa ka nga, napahama ka naman, buti pang hindi na lang. Nakapagtiis ka na nga ng 50 years eh. Amen po ba? Tapos ngayon, sabi mo kung sino lang, tapos ngayon, nung naging napangasawa mo, sabi mo, Lord, bakit ito ang binigay mo sa akin? Anong sagot ni Lord? Ikaw ang pumili niyan. Amen ba? Tandaan niyo po, Hiniling mo yan. makakapamili tayo ng kaibigan.
Makakapamili tayo ng mapapangasawa, pero hindi tayo pwedeng makapamili ng ating magulang at magiging anak. Kaya wag niyong itanong, Lord, bakit ito yung nanay ko? Hindi. Yan ang nanay mo dahil siya ang nanay mo. Amen? Hindi ka pwedeng magpili. Pero yung pangangasawa, hindi mo pwedeng itanong, Lord, bakit ito yung pangasawa ko? Sabi ni Lord, ikaw ang pumili niyan. Amen ba? Palapakan po natin si Lord. So, scriptures. Ano pong sabi ng 2 Timothy 3:16-17? All scriptures are God's bread, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang salita po ng Diyos ay kinasihan ng banal na Espiritu, ang hiningahan ni Lord, at ito po ay useful. Para saan? Para tayo turuan. Paano ka magtatagumpay sa business? Ano ang pamantayan ng Bible? Magnegosyo ka ng maayos at patas. Ang tagumpay ng business ay hindi sa laki ng kita, kundi kung gaano ka kasaya. Ang laki nga ng kita mo, ang laki naman ng kupit mo. Happy? Di ba nagtinda ka ng turot, Lord, ito po yung kita ko buong maghapon, 150 lang. Sunog na ako. Amen? Anong sabi ni Lord? Okay lang yan, anak. At least nagtrabaho ka ng marangal. Lord, ito ang kita ko, naka 2,000 ako today. Anak, 1,000 yung daya dyan. Tama po? So, ang tagumpay po ng buhay, mga kapatid, ay hindi kung gaano karami yung meron tayo, kundi kung gaano tayo kasaya at kung gaano natin sinusunod ang salita ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen? Ha? Sabihin ko sa iyong katabi, tandaan mo, hindi lahat ng mayaman ay masaya. Tama po ba? Pero titiyakin ko po sa inyo, lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos ay totoong masaya. Amen? Kaya ang sabi ko sa kanta, buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Amen? Sino po yung Kristiyano na masayang tunay? Yung mga Kristiyano sumusunod sa gabay ng salita ng Diyos. Amen po? Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, pangalawa po, God guide us through the Holy Spirit. Sabi niyo nga, Holy Spirit. Sabi po dito, mga kapatid, sa John 14:26, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have told you. Kapag dumating daw po sa atin ang banal na Espiritu, siya ang gagabay sa atin. John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya mahalaga po, everyday, ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu. Sabihin nga natin, welcome, Holy Spirit. Teach me, guide me, speak to me. Amen po? Mahalaga yun. Dinrecognize po natin. Everyday. Amen po? At ang banal na Espiritu po ay nangungusap. Sabi po ng Acts 13 verse 2, sabi dito, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.
Tingnan niyo po. If we are aware sa presensya ng banal na Espiritu, maririnig natin ang tinig niya. Amen po? Saan pamamagitan ng ano? Conviction. Amen po? At ang conviction po na binibigay sa atin ng banal na Espiritu is always right. Always good. Paano natin malalaman na yung tinig na naririnig natin sa ating puso ay galing sa banal na Espiritu? Kapag yan ay mabuti, tama at nakalulugod sa Diyos. Amen po? Sa puso natin, may tinig ang Panginoon. Kaya minsan, kapag aware tayo, di ba minsan may nakikita tayo, halimbawa, katulad po nung isang beses, may isang, yung eunuch po na nagbabasa ng Bible, pinakita yun kay Filipe po yata yun, sa Momo Box. At sabi doon, sinabi sa kanya ng Holy Spirit, sundan mo yung taong yun na nagbabasa ng Bible. So, ipinag-iisipan ko po, orally ba yun? Na sinabi talaga sa tainga ni Filipe na sundan yun? If I know not, hindi po. Amen? Pero yung voice ng Holy Spirit sa puso nagsasabing, lapitan mo yon at itanong mo sa Kanya, nauunawaan mo ba yung binabasa mo? So pag tayo po ay nasa gabay ng banal na Espiritu, maririnig natin through conviction, sa puso natin ang tinig ng banal na Espiritu. Minsan may makakasalubong kang tao, biglang sasabihin sa ng Holy Spirit, bigyan mo siya. Tama po? Ha? Naalala ko yung kwento ni Brother John, nung minsan siya po'y kumakain sa isang restaurant. Tapos meron yata po pumasok na mag-asawa, mga kapatid, dun sa kainan. At umorder sila, pinagkasya yung isang ulam na may sabaw doon sa dalawang kanin. 65. Amen? 200. At nung nakita yun ng ating kapatid, 200. umorder siya ng lechong paksiw. Bawasan nato na. At ibinigay dun sa mag-asawa. Di po ba? Yung mga ganong action, mga kapatid, hindi mo naman kilala. Ibig sabihin, this is the voice of the Holy Spirit. Tama po ba? Hindi mo naman kaano-ano, tapos ililibre mo ng ulam. Kapag wala sa atin ang banal na Espiritu, mahirap gawin yun. Kasi ang taong hindi nasa patnubay ng Espiritu, laging panghihinayang. Pero ang mga taong nasa patnubay ng Espiritu Santo, sila'y nagiging generous kahit hindi nila kakilala. Kaya nga may Christian love. Ang Christian love ay hindi lamang po pagmamahal sa ating kapatid, kaibigan, kundi ang pinakamatinding Christian love ay pagmamahal sa kaaway. 120. Amen po ba? Yung wala ka namang ginagawang masama, sinisiraan ka. Di po ba? So enemy yun. Pero kahit sinisiraan ka, inililibre mo pa rin ng merienda. Amen po ba? O sabihin mo, kapatid, may Christian love ka na ba? Ano sagot? O taas ang mga kamay ng may Christian love na? Ayan, sabihin mo, dahil may Christian love na ako, Dahil may Christian love. sagot ko ang merienda mo pagkatapos. Amen ba? Yan ang mga mapagmahal na mga anak ng Diyos. Amen? Palapakan po natin si Lord. So, third mga kapatid is good o godly counsel. Sabi niyo nga, godly counsel. Ang sabi po ng Proverbs 11:14 ay ganito. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng marami, tagumpay ay tiyak. Sabi nyo nga, tagumpay ay tiyak. Amen po? Napanood ko po minsan, mga kapatid,
ano po, sa video na ang ating bansa ay ipinagdibusyon ng ating Pangulo sa kay Mama Mary. Meron pong video yan na napanood ako. At may napanood din po ako na almost all the leaders, Christian leaders ng ating pong bansa, ay ipinatawag niya sa Malacanang para magkandak po ng prayer for our country. So sabi po dito, mga kapatid, sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit, sa payo ng marami, tagumpay ay tiyak. So ang kailangan po natin, godly counsel. Kaya kapag ang isang namumuno po ay pinapatnubayan ng mga taong nasa gabay ng Panginoon, ang tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Kaya po, napakahalaga ng mga payo. Mga kapatid, sabi po ng Proverbs 12:15, ang akala ng mangmang siya na ang tama, o siya lang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Sabihin mo sa iyo katabi, kapatid, tumatanggap ka ba ng payo? Tumatanggap ka ba ng payo? O sabihin mo, pag nasa gawain, at may pakikinig ng salita ng Diyos, Pakikinig na salita ng huwag ka munang Huwag mag-cellphone. ka muna mag-cellphone. O sabihin mo, Brad, Brad, kaya naman ako may hindi cellphone naman ako may cellphone. kasi nagtitake note ako. Amen. O sabihin mo sa katabi mo, yan ang palusot. Kala niyo makakalusot. Ano? Ha? Okay lang po yung kung nagtitake note talaga. Ano? Ako pag ako'y gumagamit ng cellphone nasa gawain, totoo po nagtitake note ako. Amen? Pero nagbibideo rin ako. Pero hanggang maaari malis natin yung paggamit natin pag nasa fellowship tayo. Kanina dito, may nagbibideo-video. Ang gusto ko sana, meron lang isang taga-video at yung may mga gusto ng copy, ibigay na lang. Kasi paano tayo makaka-focus? Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ano yun? Paano tayo makaka-focus sa pagpupuri kayo? Nagbibideo tayo. Amen? So tinawag tayo dito ni Lord para matuto at gabayan sa tamang pamumuhay. So kung hindi po natin bibigyan ng halaga, it is our failure. Sino lamang po yung magkakaroon ng good and better future? Yung mga taong nag-pay attention sa gabay at patnubay ni Lord. Amen? Palapakan po natin si Lord. Proverbs 19 verse 20. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. At pagdating ng araw, pakikinabangan mo ito. Amen? Kaya nga po tayo nagsasabi, lalo-lalo na yung mga kaedad, tama nga yung sinabi ni nanay. Kung pinakinggan ko lang siya noon, sinabi niya sa akin noon, huwag muna akong magpaligaw hanggang di ako tapos. Aywan ko ba naman, kai-enroll lang, nakaharang na agad itong gwapong ito. Amen po ba? Ganun talaga. Kung ang gusto mo makatapos, padadalang ka talaga ng hadlan para alam niya kung desidido ka o hindi. Kasi sa mga taong gusto makapagtapos, kahit anong hadlang yan, tatapusin yan. Amen ba? Palapakan po natin si Lord, purihin ng Panginoon. No? Dinggin mo ang payo at sundin mo. Sabihin, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. Pagdating ng araw, pakikinabagan mo ito. Amen. Anong sabi ng marami? Kung nakinig lang sana ako, sana hindi ganito yung buhay ko.